si Andres ay sobrang clingy. Ayaw magpababa. Siguro ay namimiss ang kanyang daddy. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, good morning. Kumusta mga kapitik? At ngayon po ay nandito ako sa Tagaytay. Yan. Si Janet at si Andres ay nasa probinsya pa rin. So ako lang po mag-isa ang pumunta dito sa Tagaytay dahil may shoot ako kahapon sa Manila. Tapos medyo na-stress ako ng kaunti guys. Ikukwento ko lang, nawala yung aking plaka. Noon kasing pauwi na kami, pagdaan namin ng Pasay, mga 4:30 PM, may biglang, nasa gitna ako nun galing ng flyover, so mabilis. Tapos may biglang papara sa'yo ng mga taga Pasay, mga naka-pink sila. Hindi sila LTO, hindi rin sila MMDA, para silang local government ng Pasay. Tapos pagka, hindi po lahat nila pinapara. Kapag nakita nila na diesel yung sasakyan mo, paparahin ka bigla. Tapos itites yung iyong tambutso, yung emission test na tinatawag. Itetest kung gaano na kaitim yung iyong tambutso. So bubumbahin nila yan, sila po ang bubumba. At pagbagsak ka, kukunin nila yung plaka mo. So yung guys, nakuha yung aking plaka. Ay, so ngayon babalikan ko pa dun. Dahil kailangan ko daw magpa-emission test ng bago sa LTO. Tapos pagka pasado, babalikan ko sa kanila. So may tubos po yun, hindi ko alam kung magkano. So yun, nung pinara ako, sabi nila, "Sir, wala naman kayong violation." Kaya siguro ginawan ako ng violation. So yun guys. Yan, nasa wedding kami kahapon, pero kami na-stress yung aking buong team. Dahil biglang may ano pala doon. Biglang may emission test. So ngayon po ay wala akong shoot. Baka bukas uli ang aking shoot. Bago ako bumalik ng probinsya ay may shoot pa po akong isa. At sabi ko kay Janet, ipapaayos ko na rin ito. Itong aking, yung pong shock nito, shock absorber, may tilas na yung dalawa. So kahit isa pa lang yung, isang tao pa lang yung nakaupo sa likuran, lapat na kaagad. Bagsak na kaagad dito So mahina na yung kanyang shock. Yung kanyang shock po ay may leak na. So unti-unti nang lumalabas ang ano nito guys, ang sakit nitong aking sasakyan. Halos buwan-buwan kami may pinapaayos ni Mrs. So parang napag-uusapan na namin na ibenta na ito at bumili ng bago. Ang presyo po nito siguro nasa 350. Not sure po pero may nakita akong kagaya nito ay 350 sa online, sa Facebook po na binebenta. So ano po kaya maganda, ibenta namin ito at bumili ng bago, nahulugan, o ipaayos na lang ito. Kasi unti-unti nung naglalabasan yung kanyang sakit talaga. Ang kagandahan kasi nito, malaki siya. Kasya kaming buong pamilya, mga dala namin paninda. Tapos wala pa akong binabayaran monthly. Pag kumuha naman kami ng bago, sabi ko kay Mrs., walang sakit ng ulo dahil bago. Pero may monthly naman kami. Masakit din sa ulo yun, mas masakit yun. So ngayon po ay pupunta ako ng paayusan at ipapaayos ko ulit ito. Yung shock naman. So binigyan pala ako nila ng 5 working days para kunin doon yung aking plaka. So hindi ko muna kukunin ngayon kasi masama pa yung aking loob. Ayoko munang kumilos o umaksyon nang masama pa yung aking loob, baka mamaya kami magkagalit doon sa sa kanila. So gusto ko munang palipasin, baka sa isang araw kukunin yung aking plaka. Kasi magpapa-test muna ako, magpapalinis siguro ng tambutso o kung anong gagawin. Tapos ipapatest ko ng bago, pagpasado, saka ko kukunin sa Pasay yung aking plaka po. So ayun lang guys. Ngayon naman ay magpapaayos ako ng sasakyan uli. Unti-unti kong pinapaayos.
Ayan mga kapitik, nandito na tayo sa paayusan ng sasakyan. At ang ipapagawa ko po yung aking shock sa likod, shock absorber. So ang pinamimilian ay gas at saka hydraulic or fluid type. So mas mahal yung gas, nasa 1,650. Yun namang hydraulic ay nasa 1,100. So ang ipapakabit ko sana yung gas para mas maganda raw yun ang recommended. Kaso chinek yung pong aking brake pad, sobrang nipis na rin, kakainin na yung disc. So papalitan na rin. Kaya napilitan ako, ang ikabit ay yung fluid o yung hydraulic para maisama na yung yung brake pad. So yun, pati brake pad papalitan na rin, saka yung shock sa likodan. Not sure sa unahan kung palitin na rin baka, pero saka na po. So ayun guys, talagang dumadami na ang sakit nitong aking sasakyan dahil ito po ay 6.5 years na. Yan, may mga na rin dent. Hindi ko alam kung saan ang gagaling yan, yung mga gas-gas. Kaya po pinag-iisipan namin ni Mrs. na ibenta na ito. Anong sa palagay ninyo guys? I-maintain namin ito, which is wala na kaming bayarin, or ibenta na lang at bumili ng bago. Alin kaya ang mas magandang solusyon? Kasi halos buwan-buwan talagang may pinapaayos ako. So next month meron na naman to. Kaya natanggal na yung aking shock. Sobrang na, may leak na. Wala. Tawagan mo na lang may-ari. Basa na nga ako, tapos tawagan na pala may-ari. Oh, basa-basa Kaya na hindi ako. na natalik. Wala na guys. Tama talaga yun. Umulan na po. Natanggal na yung isang gulong dun sa aking unahan para palitan yung brake pad. Kaso makapal pa daw. Pagkatingin dun sa kabila, yun yung manipis. Bakit kaya ganun? Hindi pantay. Manipis yung isa makapal. Pagod na siya. Ano na rin yan? Simula nung binili ko. 6.5 years. Ito po yung ikakabit sa akin. Shock absorber, fluid. Ito po yung ating tinanggal. Makapal ba? Pero yung kabila manipis. Hindi pantay. Sayang ang pera ko J, manipis to. Manipis na yan. Ito, mga kapal. Yung Ito ang ayan guys, nandito ako sa paayusan. Sobrang dami po dito nagpapaayos. Ayan o, nasasakyan. Ito po ay Bill Air, kanto ng Bill Air dito sa Santa Rosa, Laguna. Malapit lang naman ito sa amin. Isang diretso lang to, doon na sa Verona po. Bill Air, tapos Paseo. Yan, tapos Nubali, tapos yung sa amin na. So makikita natin na sa dami na ng paggawaan ng sasakyan, ito yung isa sa pinakamura talaga. Itong shop na ito, pinakamura. At pinakamarami silang technician. Talagang pag pumarada ka, hindi nawawalan ng technician guys. Gagawin ka agad. Ayan, medyo flat din ako. Mukhang magpapavulcanize ako eh. Ayan, may pako oh. May pako. Naku. Papavulcanize pa ako. Pero okay na, napalitan na yung ating preno at saka yung shock. Ayan, saka na uli. Babayaran ko na muna ito. At bukas naman ang aking aasikasuhin ay yung usok. Hindi ko alam kung anong gagawin dun. Babalikan ko pa yung aking plate number. Kasi yung usok hindi ko alam kung paano papalilinisin yun. Ayan guys, malapit na ako sa bahay. Papa-vulcanize ko ito
Feeling ko ito may pako, nakabaon pa rin, no? May pako dyan na nakabaon, tapos unti-unti siyang sumisingaw. Pag ginugot natin yung pako, biglang mapaplat siya. Dadagdagan ni Kuya ng hangin para iligtes. Tagal na daw yung pako. Maputi na yung ulo ng pako. Baka yun ay galing pa akong probinsya. Ito guys yung nakuha ni Bossing. Dalawa. Malapit na po ako sa amin. Mga 2 minutes na lang. 2 minutes drive. Ayan. Magkatabi pa. Siguro sabay din niya, no? Isang lugar lang yung aking naanuhan nun. Katabi pa sila. Ayan, binabalik na po ni Kuya. Hinahangin na ulit. Ililigtas ulit para sigurado bago ikabit. Kailangan wala nang bubula. Ayan, nilinis na rin. Ayos, thank you Lord. Mabilis lang. Ganito po talaga kapag meron kayong sasakyan. Dapat laging mini-maintain. Para safe sa ating travel, lalo pa kami. Laging nauwi ng probinsya, bundok. Kailangan laging naka-maintain ang sasakyan. Ayan mga kapitik, nandito na ako sa bahay at thank you Lord. So bukas ko naman try asikasuhin yung sa aking plate number, no. Pupunta muna ako ng LTO bukas at doon magtatanong kung paano gagawin. Pag feeling ko magpapatest ako ng bagong yung sa usok. Sana pasado. Di ko alam kung paano linisin eh. Tinanong ko yung mga technician, parang wala ring idea eh. Walang masyadong, ang sabi lang kung kailan daw ako nagpa-change oil eh, kaka-change oil ko lang to eh. Parang wala pang 1 month. At saka lagi naman ito akong nagpapa-change oil kasi para nga ma-maintain. So yun na lang. Tapos may shoot pa akong isa at pauwi na ako ng probinsya. Yan, grabe. Sobrang nakakalungkot pala kapag nag-iisa. Sobrang namimiss ko si Andres. Saka si Janet syempre. Pero yun, talagang na-imagine ko yung ating mga kababayan na nasa ibang bansa, no? Sobrang grabing sakripisyo yung kanilang yung iiwan mo yung pamilya mo tapos pa video call ka lang. Ako nga nandito lang ako sa Cavite, sila sa probinsya, parang inip na ako. Okay lang kung may shoot ako kasi busy ako maghapon sa shoot, sa wedding, sa event. Pero pagka ganitong wala akong shoot, sobrang nakakainip. Kaya doon ko namimiss yung aking pamilya. Kaya shout out po sa ating mga OFW, mga kababayan na nasa ibang bansa. Para sa kanilang pamilya. Grabe yung inyong pagtitiis na ginagawa. Yan. Meron kaming ibang friend na nai-enjoy nila. Na nasa ibang bansa sila, ganon. Pero hindi po lahat. Yung iba ay talagang ayaw nilang umalis pero kailangan. Yun yung sakripisyo para sa pamilya. Yan. Sobrang nakaka-proud po kayo at sobrang nakaka-inspired kayo para sa pamilya. Yan. God bless you po. God bless us all. So yan lang guys. Salamat po sa inyo. Meanwhile, Andito kami sa tindahan ni Andres. At si Andres ay sobrang clingy. Ayaw magpababa.
Siguro ay namimiss ang kanyang daddy. Wala po si daddy ngayon at nasa Tagaytay. Siya ay may shoot ng 2 araw. Kaya kami lang ni Andres dito sa bahay. O, sama siya dito, Andres. Sama ko po dito si Asang. O, go to dito. At saka si Andres ay kahit yayain ng tito, baron at saka ng lolo na mag-e-bike, hindi po sumasama. Kay daddy lang. Yan, 5 PM na. Miss na miss ang daddy ni Andres. Maghapon po dito ng maulan. Kaya dito lang kami sa bahay. Binaba ko pero nakaano pa din, nakakapit pa rin sa damit. Andres, bakit ka ba malungkot? Eh, nandito naman ang mami. Andres, kay daddy. Psalms 143-8 Nurse VRV. Let me hear of your steadfast love in the morning. For in you I put my trust. Teach me the way I should go. For to you I lift up my soul.